Paano nga ba bumangon ang isang buong komunidad mula sa isang matinding sakuna? Yan ang tatalakayin natin. Titingnan natin ang mga naging solusyon ng Cebu mula edukasyon hanggang kalusugan pagkatapos silang tamaan ng isang malakas na lindol. Tara, simulan na natin. Ito talagang pinaka-critical na tanong, di ba? Kasi isipin nyo, kapag biglang nawasak ang mga eskwelahan, natigil lahat ng serbisyo, paano ka nga ba magsisimula ulit? Saan ka mag-uumpisa? At dito nagsimula ang lahat. Isang malakas na lindol ang sumubok sa katatagan ng Cebu. Grabe ang epekto nito. Direktang sinira ang mga eskwelahan at iba pang importanteng gusali. Dahil dyan, kailangan talagang kumilos agad at magkaroon ng epektibong pagtugon. So para mas maintindihan natin, unahin natin tingnan ang bigat ng problema. Malawak talaga ang pinsala at yung pangangailangan para sa tulong naging napaka-urgent. Pero, alam nyo, sa gitna ng lahat ng pinsala, may umusbong na solusyon partikular para sa edukasyon. Paano nga ba nila sinigurado na hindi basta-basta titigil ang pag-aral ng mga bata? Ito na nga, ipinakilala ang Learning Continuity Spaces o LCS. At teka lang hindi ito yung basta-basta lang na temporaryong classroom. Ito ay mga espasyong sadyang ginawa para masigurong tuloy ang pag-aaral anuman ang mangyari. At dito talaga tayo mapapahanga sa mga LCS. Tingnan nyo to. Hindi lang ito pansamantala. Matibay kasi gawa sa bakal. May sariling kuryente galing sa araw, may internet at kumpleto pa sa sariling banyo. Ang galing, di ba? Talagang moderno at napaka-praktikal. At bawat isang unit, kayang maglaman ng hanggang 40 estudyante. Saktong-sakto para sa isang klase, para makapag-aral sila ng komportable at tuloy-tuloy. Siyempre, may halaga to. Bawat unit ay nagkakahalaga ng nasa 1.65 million pesos. Oo, malaki yan. Pero ipinapakita nito kung gaano kaseryosa yung investment para lang masiguradong hindi isasakripisyo ang edukasyon kahit sa gitna pa ng krisis. Pero ito ang mahalagang tandaan, hindi lang to para sa Cebu. Ang proyektong LCS ay bahagi pala ng isang mas malawak na programa para sa buong bansa. At itong graph na to, dito natin makikipa kung gaano kalaki ang sakop ng programa. Sa buong Pilipinas, umabot na sa 1,134 LCS units ang naipatayo. Isipin nyo, nakatulong na ito sa mahigit 51,000 mag-aaral. Grabe ang impact niyan sa libo-libong pamilya. Siyempre, alam natin ang pagbangon ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng mga gusali. Paano naman ang mga tao? Kaya naman, mula sa infrastruktura, lipat tayo sa isa pang napakahalagang programa, isa na nakatuon naman sa kalusugan at kapakanan ng komunidad. Ito ang Yakap at Kalinga Caravan. Napakaganda ng konsepto nito, no? Imbes na yung mga tao ang pupunta sa ospital, ang gobyerno mismo ang nagdadala ng serbisyong medikal sa kanila. Very proactive, di ba? So ano-ano ba ang dala nitong caravan? Tingnan nyo, kumpleto. Mula sa libreng check-up at mga laboratory test, hanggang sa mga gamot, diagnostic exam, at pati na ring salamin sa pagbabasa. Talagang isang buong medical mission on wheels. At ito yung pinaka-importante para sa marami, yung direktang tulong. Ang bawat benepisyaryo ay pwedeng makatanggap ng hanggang 20,000 piso. 20,000 pesos na halaga ng libreng gamot bawat taon. Sobrang laking hinhawa niyan para sa isang pamilyang sinusubukang bumangon. Okay, ngayon, i-zoom out natin ng kaunti. Paano ba nagkokonekta itong programa sa eskwelahan at itong programa para sa kalusugan? At paano sila naging bahagi ng isang mas malaking plano para sa pagbangon ng Cebu? Well, lahat ng ito ay nangyari sa isang mahalagang araw. Marso 16, 2026, sa mismong pagbisita ng Pangulo sa Cebu. Malinaw na sinasabi nito na yung suporta para sa pagbangon ay nanggagaling sa pinakamataas na antas. At hindi lang yan, kasabay ng pamamahagi ng tulong, mayroon ding mass oath-taking para sa mga 3,000 bagong promote na guro at binuksan din ang Mactan Expo. Ipinapakita nito na yung diskarte ay buo. Hindi lang pagtulong sa mga nasalanta, kundi pagpapakita rin na tuloy ang pag-unlad at pag-asa. At lahat ng effort na ito ay nabigkis sa isang slogan, pagbabago para sa bawat Pilipino. Isang malinaw na mensahe ng pag-asa at isang pangako para sa mas magandang kinabukasan. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na maganda nating pag-isipan. Sa pagbangon mula sa sakuna, ano nga ba ang mas mahalaga? Ang muling pagtatayo ng mga nasirang istruktura o ang paghilom ng mga komunidad? Siguro, ang ipinakita sa Cebu ay hindi ito alin, kundi
pareho. Hindi ito o, kundi at. Dahil ang tunay na pagbangon ay nangangailangan ng parehong matatag na gusali at isang malusog at nagkakaisang mamamayan.